Nung nakaraang Nobyembre gumawa at nag-upload ako ng horror roleplay content at marami ang gustong gumawa pa ako ng panibagong part. At dahil malapit na naman ang Nobyembre, panibagong horror roleplay na naman tayo. Ang request ni boss sa airport daw ang senaryo, kaso maraming infected sa airport kaya hindi kami pwede makalabas. Pero dito isa tayong ganap na police officer kaya naman para ma-check nyo din ang airport dadaanan namin sa pagro-ronda. Tuwing alas 2 ng madaling araw nagro-ronda kami sa labas ng safe zone para makasiguradong ligtas ang mga nasa safe zone. Marami na kasi ang na-infected ng mga zombies. Kami nga lang pala ang may gustong lumabas ng safe zone kasi karamihan sa mga polis namin ay bumitaw na sa tungkulin. Natatakot silang maiwan ang mga mahal nila sa buhay. Pero kahit delikado at alam naming buhay ang kapalit, gabi-gabi parent kaming nagro-ronda para wala nang ma-infected na ibang tao. Kung makikita nyo nababalutan ng makapal na hamog ang bawat dinadaanan namin kaya pwedeng bigla na lang kaming atakihin ng mga zombies, kaya doble ingat lang talaga kami. Kung tatanungin nyo bakit nakabukas ang siren at mga headlights namin, ayon sa nabalitaan namin mas nade-distract ang mga zombies sa masyadong maliwanag at malakas na mga tunog, kaya once na merong ingay ng mga zombies at aatakihin kami, mabilis namin madedepensahan ang sarili namin. Dito sa part na ito nagtataka ako bakit parang wala nang nakasunod sa akin kaya napalingon ako. Naiwan na pala yung kasama kong polis. Nanginginig nada pala siya sa sobrang takot at nagpapanik attack yung mga kamay at paa niya. Pero dahil gusto niyang maging safe kami at lahat ng tao sa safe zone, gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Nandito na nga pala kami sa entrance ng airport at kung makikita nyo parang hindi na airport ang itsura ng dating maayos at magandang paliparan, ngayon ay nababalot sa dilim at sira-sira na. Dito dediretso nga pala kami sa isang gas station na matagal nang hindi nagagamit. Titignan lang namin kung meron pa rin bang laman ang gas tank ng gas station. Meron naman kaming dalang backup gas pero subukan pa rin namin kumuha sa gas station para makatipid hanggang makabalik ng safe zone. Buti na lang hindi nasayang ang pagpunta namin sa gas station at meron pang laman ang gas tank nila. Masyadong mabilis ang pagpapatakbo ng kasama kong polis kaya na-fine siya ng fine detector ko. Bilib din ako sa mga katulad niyang polis na kahit takot na nagagawa pa ring magronda sa labas ng safe zone para masiguradong ligtas ang loob ng safe zone. Nandito na nga pala kami sa mas delikadong lugar. Bukod sa maraming puno at malapit sa gubat, pwede rin kaming biglang atakihin ng mga zombies dahil masyado nang madilim ang paligid kung para doon sa city na puro street lights. Pagpasok namin dito sa tunnel talagang kinikilabutan at nagtatayuan mga balahibo ko sa takot. Di natin masasabi baka mamaya may mga zombies dito. Masyado na kasi kaming malayo sa safe zone at kung meron lang kaming dalang detector mula sa safe zone siguradong nasa dangerous zone na kami. Tinawag at pinahinto nga pala ako ng kasama kong polis kasi meron daw nagradyo sa kanya na polis din. Sumunod daw mag-isa sa amin yung isang polis para makatulong sa pagro-ronda namin. Naka-pick up PNP police din nga pala ang sumunod sa amin para makatulong sa pagro-ronda namin.
Sinabi niya rin na sinundan niya lang ang GPS namin para makasunod siya kahit mag-isa lang siya. Kahit takot na takot siya sumunod pa rin daw siya kasi ayaw niyang matulad sa mga tiwaling polis na umatras sa tungkulin. Hanggang dito lang muna nga pala ang stories namin. Huwag kalilimutang mag-follow and like para sa susunod pang episodes.